So, ayan, simulan na natin mga pare ko no? Mga brad, mga boss. Etong cams na to, makikita nyo, para ito sa may mga timing chain like XRM 125 Wave 100, TMX Supremo, XR 150 at sa iba pang motor na naka-timing chain, no? So, ayan mga boss, kung makikita nyo, maraming mekaniko kasi nagkakamali kapag yung lagitik sa head dito nila binabase agad at saka sa tensioner, pero yung tensioner bihira lang pumasira yung tensioner, no? So karamihan sasabihin nila cam, no? Cams yung may problema. So yung iba magsasabihin na yung bearing alog dapat ang palitan, o yung iba naman is diretso nag-desisyon na palitan agad itong cams, no? So masasabi ko itong tutorial na to para to sa mga hindi alam o wala pang alam kung paano tingnan kung may sira na ba yung cams, di ba? So ayan, first yung titignan sa cams kapag sira na o may diferensya na, itong bearing na to, ito yung sumasalpak dun sa end, no, sa gilid ng head. So ang pag-check po dyan mga tol, aalugin nyo po yan ganyan, pag ganun, no? Hindi po pag ganun, pag ganun po yung alog nya. So kapag naalog po yan kahit konti lang, ibig sabihin may diferensya na po yan, no? Kapag umiinit yan, nag-i-expand, kaya dahilan ng paglalagitik o parang katok yung makina. So itong video na to makakatulong to para hindi kayo gagastos ng malaki, no? So pangalawa, itong bearing na to, ito yung nasa timing chain side. Yan, makikita nyo dito yung timing sprocket, no? Timing sprocket. So ayan, makikita nyo, alugin nyo. Ayan, kung wala siyang alog, pag ganun pa rin yung alog nya, no? Kung wala siyang alog, ibig sabihin maganda ang kondisyon ng cam bearings. So ayan, sunod yung titignan, itong timing top. Kung makikita nyo yan kapag nagpamachine kayo o nagpalit ng bearing, ayan, kailangan yung tignan kung nakasentro ba ito dito sa kabila, at etong edge na to magkatapat sila, no, nung isang to. Serbi kasalungat sila, pag ganyan yung isa, pag ganyan yung dito yung isa, at tingnan nyo sa ilalim kung tugma. Try nyo. Ayan. So ang mangyayari, yung iba, ayan, tulad nito, tabingi siya. Ayan, hindi siya sentro. Kapag ginanon mo straight, mas mababa itong isa, nakataas to. So magkakaroon niya ng lagitik o knocking. Kasi alam nyo guys, nag-aral ako ng automotive sa TESDA. Konting mali o konting freeze lang po ng machine shop sa mga ganito, no, o paglalagay nila ng setting sa timing mark, yan, magkakamali po yan at magkakaroon po yan ng lagitik dahil hindi pantay yung tulak ng kanyang cams. Yan, makikita nyo.
unang natutulak ito, huli to. Kaya ang nangyayari, lumalagitik siya kapag mainit na or long drive, no? Tsaka sunod yung titignan kung may sira na o may damage na yung cams nyo. Kung makikita nyo yan, mayroong guhit-guhit o mayroong scratches galing sa cam follower, no? So yung ibang mekaniko, kapag second hand yung motor na nabili nyo, tapos second hand yung motor, makikita nyo pag baklas ganito na yon o may regrind na. So ibig sabihin palitin na po yan, no? Tsaka sunod yung titignan kung ito, kung salpak ba to dito, kasi merong machine freezer na hindi niya nasasalpak ito. Yan, kung makikita nyo, yan, dyan ito, wala tayong wait lang so ayan, dyan yung nasa loob na yan, kapag hindi salpak yan, hindi masyadong salpak, pag nilagay nyo na to dito yung cam sprocket, itong bearing na to, aalog yan kasi may clearance yun sa loob. Ang mangyayari, babasagin yun yung bearing, babasagin, kaya magkakaroon ng alog yung bearing. Kaya sa machine shop, kapag nagpa-machine kayo ng cam, doon kayo sa trusted na machine shop, no, yung hindi tira bahala. So yun lang guys, tutorial about cams na dapat nyong malaman kung palitin na ba o hindi. Basta ito yung tandaan nyo, dapat makinis ito, tsaka ito, yung bearing dapat walang tama, dapat hindi alog, no? So kapag ito may regrind na, tapos walang alog yung bearing, tapos nakakaramdam kayo ng loose power, palitan nyo ng brand new yung cams. Kahit hindi original, basta't brand new, yung intact bearing na, yung may bearing na, magtatagal po yan, lalo na kapag tama yung pagkakabit. So yan, ingat and ride safe po sa ating lahat. Salamat. To God be the glory.